siyang nag-subscribe, 33 na raw ang kinikita niya. Bayad na ng company ang monthly subscription niya. Oh, imagine mo, no? $33. Grabe, no? So, ganun po ka-importante yan. And eto, no? Eto gusto kong i-highlight yung sinabi ni Terry G. Yung time ang hindi maibabalik. Yun. Right. Ako. Guys, yung subscription, i-highlight ko lang po sa inyong lahat, no? Kasi mayroong iba, no? Yung kung maalala lang or kung gusto lang mag-subscribe, doon lang nagsasubscribe. Alam niyo yun, yung in-out, in-out. Hindi magsasubscribe, magsasubscribe. Hindi magsasubscribe, magsasubscribe. Huwag po ganun. Dapat tuloy-tuloy. Okay? Bakit? Gaya ng narinig niyo po kanina, no? Yung word na compression. Okay? Kung patuloy kang nakasubscribe, hindi ka bumibitaw, umaangat ka. Okay? Pag bumitaw ka naman, kabaligtaran, pumupunta ka sa ilalim. So yung pinag-usapan po natin kanina na dadami ang membership, lalaki, dadami, milyon-milyon magjo-join. Wala rin kung ikaw ay labas-pasok, no? Ilalim ka ng ilalim. Ganun po yung mangyayari. Ganun ka-importance yung tuloy-tuloy na subscription. Kasi paakyat ka ng paakyat. No? Wag ka lang mainip, no? Wag ka lang mainip. Gawin, kung talagang naiinip ka, bayaran mo na ng 1 year. Okay? Kasi yung iba kaya naiinip, walang ginagawa. Bayaran mo na yung 1 year, di kalimutan mo na muna kung ayaw mo talagang mag-recruit, ayaw mo mag-invite, di ba? Para wag ka mainip. Okay? And balikan mo ng uli bago matapos yung 1 year. Bayaran mo ulit yung 1 year. Magugulat ka na lang 1 day. Okay? Nag-compress na yan. Pero sabi nga namin, no? Seryosohin mo yung Livegood. Huwag ka lang mag-antay, huwag ka lang mainip. Gawin mo yung business side. Kasi hindi lang matrix income ang kikitain mo rito. Merong mas malaki na nag-aantay sa'yo. Okay? So, ganun ka-importance yung hindi paghinto. No? Ganun ka-importance yung tuloy-tuloy. Yung pag-OPM. Kaya nga tayo nagkaroon ng OPM. No? Inaano natin yan. No? Binibigyan natin ng importance yung mga yearly subscription. And tingnan nyo gano'n ka-importante yan. Ginawa na ng Livegood. Kahit bayaran mo na in advance, ngayon pwede na. Kaya dito merong naka 2 years, merong naka 3 years, bayad na. Okay? And nag-compute kami. Alam niyo po ba, no? Ang 5 years subscription mo sa Livegood, 28,000 lang. 5 years. Grabe, no? Sa pesos, 28,000. Naalala ko dati, sa dating company namin, bago ka mag-join, 35,000. Okay. Isa sa maliit na package yun. Joining fee pa lang 35,000. Sa Livegood 28,000, 5-year subscription. Meaning active ka for 5 years. Grabe, di ba? Ito 5 years, ewan ko na lang. Kung zero pa rin ang matrix mo. Di ba? Ay nako, no? As Ben said, panghawakan po natin yung sinabi ni CEO. Lahat ng sinabi niyan natutupad. Lahat ng binibitawan niyang salita, ginagawa. Kaya nga maraming distributors, no, from US, sinusundan siya. Kung anong kumpanyang itayo, sumusunod sila kahit di pa nila alam kung anong kumpanya yun. Ganun po ka-credible, ganun ka-hands-on, ganun ka-visionary yung ating pong CEO. Yun na lang po, panghawakan natin. Yes. Liit lang ng subscription para ihinto po natin. Tama. Okay? Huwag kang mag-subscribe, huwag kang mag-Livegood. Ano na? Tanungin mo sarili mo, ano na? Ano na buhay mo? Ano na? Diba? Magwa-watch and earn ka na lang? Diba? Biglang napunta ron, no? Okay, back to you, Coach Janet. Janet. Yeah. Oh, yes po. Ito masasabi ko din po na isang kailangan yung maintindihan na yung doability factor ng ating Livegood business. Meaning, very simple siya, very doable. So, sino yung pwede mong kausapin? Lahat, di ba? Lahat pwede mong kausapin. Di ba? Nung nag-subscribe ka sa Netflix, kinausap ka ba? Hindi, di ba? Dahil nakita mo yung value. So, ang isang bagay, pag naipaunawa mo yung value
magsusubscribe talaga sila. And right now, nag-umpisa pa lang tayo sa wellness products. So, don't give the excuse na kasi wala namang products, it will happen and it's in the works. Ngayon, hindi lang tayo nakafocus sa wellness products. Remember, products and services. What if may travel na? Yeah. Di ba? What if may education na? Remember, we are a membership club and we could put anything sa Live Good. Inumpisahan lang natin ang wellness products because we prioritize our health. And talagang sa nangyari sa pandemic, it is important na health is of priority. And then before even thinking of making money. So, ganun po yun. So, dapat ang isip po natin is long-term. Ang isip po natin, is it sustainable? Yes. So, long-term and sustainability. Pangalawa, Live Good is changing the game. It is the greatest disruption that ever happened in the history of network marketing. Dapat maunawaan yun at i-internalize nyo. It is the greatest disruption ever na nangyari sa network marketing. Kaya nga, to prove that 1 million members in just 13 months. So, yan ang isang na-prove natin. Pangalawa, unicorn company na tayo, meaning, ito yung mga company na in a year or so, wala silang utang. Sinabi ni Ben, we are debt-free. So, lagi nyo uunawain yun, long-term and sustainability, and triple win tayo dito. We save money, we become healthy, and we make money, which is talagang Live Good is changing lives, and you have to understand that. Yes. And tatandaan nyo, it will not happen overnight. Like, ang pag-network, it is laborious, but we have the membership club. Yun na lang tatandaan, yun ang magpapadali sa atin. Yung pagkakaroon mo ng membership, at the same time, yung paggamit mo ng products and services. Si Dr. Ryan, Coach Fernan, sabi ni Ben, they will be infusing services. So, yun ang tignan natin. Huwag pong wag po tayong maging short-sighted. Dapat tinitignan natin talaga ng malayuan. Live Good. And that's one thing that you have to understand. So, you have to keep your subscription. Because Mahirap kasi, no? grabe ang future natin dito. Mahirap kasi, Coach Janet, Coach Ferd, no? Kapag ang isang taong tumali sa Live Good, sa pera lang nakatingin. Once na sa pera ka nakatingin, maging, short-sighted, no? Ang nangyari, wala ka pang spillover, di ka pa kumikita, inip ka, kasi nga sa pera ka lang nakatingin. Nakalimutan mo na ang biyaya ng Live Good, hindi lang sa pera, napakadami. Yung maging member ka lang ng club, no, ng Live Good, sa halagang $9.95 every month, at ma-avail mo yung mga organic products. Ang problema, wala kang pakialam sa products kasi pera lang ang tinitignan mo, kaya ganyan ka mag-isip. Diba? Tinitignan mo lang pera eh. Kung ano-ano ngayon ang lumalabas sa bibig mo, sa mind mo. Diba? Oo, ikaw yung tinutukoy. Oo, ikaw na nakikinig dito. Hindi kita pinapatamaan. Oo. Okay? Gusto kong maunawaan mo na ang Live Good ay isang napakagandang club, no? Na pag sumali ka, you will enjoy organic product, affordable price, kung mahal mo ang health ng family mo. Eh, ang problema nga, sa pera ka lang nakatingin. Dahil sa pera ka lang nakatingin, ano tingin mo ngayon sa Live Good? Ano tingin mo sa upline? Ano tingin mo sa may-ari? Di ba? Nagpapayaman lang ang may-ari. Wala ng product. Ang yumayaman lang mga nauna. Eh, paano kung sabihin ko sa yung napakarami ng kumikita? Paano mo sinabing nauna lang ang kumita o top earner lang ang kumikita? Dahil sa hindi ka kumikita, nasasabi mo yan. Kasi nga sa pera ka lang nakatingin. Huwag ka sa pera lang tumingin. Tanggalin nga natin yung kitaan sa Live Good eh. Pagli-Live Good pa rin ako? Yes. Why? Organic products eh. Ba't ako mag-a-avail ng mahal na produkto sa labas? Kahit in love ako sa organic product, nalaman ko na ang Live Good napakababa ng presyo, quality organic.
Ba't pa ako bibili sa labas? Eh di alagaan ko yung subscription ko sa LiveGood. Nagigets nyo na? Oy, wala akong mention na name ha. Nag-e-example lang ako. Pag nag-react ka, ikaw yun ha. Oo, ang sinasabi ko lang, huwag kang tumingin sa pera lang para hindi ka negative. Hindi ganyan ang attitude mo. Hindi ganyan ang ugali mo, di ba? Na parang lagi kang may gustong sisihin, no? Either yung nag-invite sa'yo, si Ben, yung mga kumikita na, di ba? Parang ang dating mo is lagi ka naghahanap ng masisisi. Mali po yun, di ba? Tignan nyo ng malawakan ang LiveGood. Wag lang po sa pera. Okay? But hindi maaalis, no? Meron talagang bonus na binibigay si Ben na wala ang ibang subscription company. Okay, marami pa, no? Coach Janet, Coach Ferd, no? Na reason kung ba't kailangan mong ingatan, no? Pero para sa akin, number 1, yung maging member ka ng club at ma-enjoy mo organic products, panalong-panalo na yon. Okay, number 2, yung binanggit ni Coach Ferd, no? Na kung Hindi ko ipapalit naunawaan ang sa pera. kung naunawaan mo na mayroong bonus sa LiveGood, may business, no? Ang hirap yung magba-back to zero ka lagi. Lagi ka nagsisimula. Na sana naka-umang ka na, naka-position ka na. Right. Kaya kailangan wag mong bitaw ang subscription mo dito sa LiveGood. And pangatlo, no, yung sinabi ni Coach Janet na sa ngayon, nakikita nyo, ito pa lang, organic product pa lang. What if may mga services na at iba pang product? Saka mo sasabihin na, sayang, dapat pala, hindi ako huminto, hindi ako bumitaw sa kasi dinudumog na ngayon ng mga member ang LiveGood kasi dami ng product, quality, mura, etc. Yun, no? Yun. Ang dami pa, hindi tayo mauubusan. Ang dami talaga. Pero ngayon, gusto kong pag-usapan natin dahil limited lang ang time natin, no? Gusto kong matapos ulit tayo ng on time. Ano naman yung mga factor? Yan. Bakit sa kabila ng napakagaan ng subscription sa LiveGood, napakaganda ng LiveGood, no? Ng mga binibigay na benefits, no? Pera na naman ang iniisip mo. Hindi ho, pag sinabing benefit, wag agad pera ang tingin. Okay? Although kasama yan eh. Di ba? Dahil may mga 7 ways to earn tayo. Pagka narinig nyo kay Coach Fernan o sa kahit sa ibang coaches yung benefits, pwede ba na unahin nyo yung papasok agad sa mind nyo is yung organic products na napakababa ng presyo? Sana ganun uno lagi, no? Na papasok sa mind nyo. Okay, ano yung mga factor, Coach Janet, Coach Ferdy, na bakit may, sa kabila ng napakaganda ng services and benefits ng LiveGood, may bumibitaw pa? Ayan. Yes. Unang-una, no? Kaya bumitaw yan. Opinion ko lang po to, no? Hindi niya alam yung benefits. Yeah. Okay? Hindi niya alam benefits. Kaya bumitaw. Ang akala lang niya, subscribe ng subscribe. Babayad ako ng bayad. Wala namang nangyayari sa akin. Bumitaw. Ganun po yun. So, sino may sala? Hindi ko po alam kung sino. Pwedeng yung nag-recruit sa kanya, hindi in-explain. And partly, siya rin mismo. Ikaw ba naman, sasali ka sa isang kumpanya, di mo alam ang benefits mo. Di ba? Magsasubscribe ka ba sa Spotify, pero wala kang kahilig-hilig sa music? Di ba? Magsasubscribe ka ba sa Netflix, wala ka naman TV. Di ba? Parang ganun eh. So alam mo yung reason why you join. So, ang labo, di ba? So, ibig sabihin, you don't know the benefits. Kasi kung alam mo yung benefits, yun yung main reason why you join or why you subscribe or why you become a club member ng isang company. Wag na lang LiveGood eh, any company. Kaya ka nag-subscribe, o halimbawa, cloud storage. Bakit ka nag-subscribe sa cloud storage? Kailangan mo ng space. Kailangan mo ng mobility. Kahit saang device ka access, nakakapag-save ka ng mga data, kasi mahilig ka mag-picture-picture, mag-video-video, nasa-save mo anywhere. Alam mo yung reason kaya ka nag-subscribe. So, unang dahilan, kaya bumitaw, hindi niya alam kung bakit siya nag-LiveGood. Di ba? Hindi niya alam. Basta alam niya, nag-file lang siya ng 3,000, kikita daw, sabi ng after 1 year, after 2 years.
Yun po yung Na-hype lang kaya ng hindi recruit Yeah. per D. Yung tamang word doon, no? Yeah. Nung nag-recruit, nag-invite, kaya siya napasali. Pera na naman. Yun na naman yun. Nakapokus sa pera. Correct. Hindi talaga. Pera na naman. Pera na naman ang... Okay. Pero yun nga, partly, ako yun, kasalanan ko rin. Ba't ako naglalabas ng money? Ba't ako nagsasubscribe? Para saan ba yung sinisubscribe ko? Dapat inalam ko rin. Di ba? May username and password na binigay sa akin. Dapat tiningnan ko yung mga back office. Nakinig ako ng mga webinar ng kumpanya. Nakinig ako ng training ng Dreammakers Worldwide. Nag-reach out ako sa higher upline ko, hindi lang sa sponsor ko. Yeah. O ang merong kayang gumawa nun, ikaw yun. Hindi po si sponsor. Sabihin mo na nagkulang si sponsor. Sabihin mo na si sponsor merong na-miss, merong pwedeng bago rin siya, di rin niya alam, di ba? Pero ikaw, dapat ginawa mo lahat po yun. Okay? So, kasi kung ginawa mo yun, kung feeling mo talagang hindi para sa'yo sa live good, hindi ka na tumagal. And yet, ngayon, tumagal ka, tapos sasabihin mo, walang income, walang ganyan. Hindi mo kasi inalam. Yun po yung reason talaga. Sa mga nag-stop, sa mga nag-subscribe, na nag-stop, no? At hindi na nagpatuloy. Walang kaalam-alam po yan. Ayan. For one, age from Coach Ferdy. Ang reason yan. Hindi mo inalam yung negosyo mo, hindi mo inalam yung pagsabat ka na kailangan mag-subscribe. Kaya bumitaw. From Jeffrey to Mambing, bago tayo punta kay Coach Janet, sabi niya, isa pong reason, gusto po ng quick rich scheme. Totoo yan. Quick rich yung income. Gusto ng easy money kay Live Good. So sabi niya, sa una lang tayo mag-full effort sa Live Good. Along the way, nagawin natin ang business is maliit na yung effort natin. Pero big income na tayo. Yahoo! Sabi niya. Itong si Jeffrey Tumambing, for sure, naintindihan niya itong business. Kaya ganito siya mag-comment. Naintindihan niya. Pero ba't yung iba, balik kapitaran yan ang comment. Tingnan nyo makinig kayo, hindi ito galing sa akin, hindi galing kay Coach Janet, kay Coach Ferd. Sabi ni Jeffrey, isa pong reason, gusto ng quick rich scheme. Gusto ng easy money. Kaya di niya alam sa Live Good, sa una lang tayo mag-full effort. Along the way na gawin natin ang business, maliit na yung effort natin. Pero big income na tayo. Okay? Ba't yung iba, ganito ang message? Naku, yung may-ari lang ang pinapayaman natin dyan. So si Jeffrey, hindi ganun ang sinabi. Magkaiba sila. Diba? Naku, ang pinapayaman lang natin dyan yung mga top earner, yung nauna. Bago kumita yung top earner, anong ginawa ng top earner? Wala din kinikita, di ba? Agaya mo. Yeah. Pero, nag-work, nagtrabaho. Wala ka pa, di ba? Nagtatrabaho na yung top earner na tinutukoy mo. Kaya kumita. Ang tanong, nagtatrabaho ka ba? Ayan. So, iba-iba no? Ito pa, sabi ni Freddy, no? Instant money kasi gusto nila. Totoo yan. Marami, no? Maraming talaga. Sige, Coach Janet, go ahead. Ano yung mga fact? Yan. So, bibitaw sinabi ni Coach Elmo regarding sa product, bumabata ako sa children's gummy multivitamins kasi wala pa ako buhok, sabi niya. Si Coach Elmo. Bagong testimony yan. Si Ma'am April naman, I don't see money and live good, but I see a healthy lifestyle. Bigla sabi dito, hindi ko tinitignan ang pera sa live good. I think this is what he's trying to say. I see healthy lifestyle, mind, body, soul, and wallet. Yun. So, ibig sabihin, hindi niya pinaprioritize yung dahil mas nakikita niya na mas maganda pag healthy ka. Which is ako, mas gusto kong prioritize yung health ko over money. Especially, nasubukan ko because I have a daughter who passed away. So, mas lalong naging conscious na ako sa
yun, in having health, no? So gusto ko lang mag-react doon sa dalawang different comments na binanggit ni Coach Fernan, yung sinabi na ang pinapayaman lang ay yung mga top earners. Yes. Alam niyo po, yung nakikita niyo po mga resulta nila Coach Fernan and all the diamonds at mga malalaki na yung mga income, no? You are just seeing the tip of the iceberg, meaning ang nakikita niyo yung resulta nila ngayon. Pero hindi niyo alam yung effort na ginawa nila when they were starting. We all started from zero. Kaya lang nagkakaiba na tayo dun sa effort. So, hindi niyo pwede sabihin na gano'n na pinakikita lang natin is yung top earner o yung andun. Paano pag ganyan din ang isipin ng downline ko sa iyo, diba? No. Yeah, we are given an equal opportunity po dito sa Live Good. And yan yung isang reason kaya din kayo nag-quit kasi the way you think, no? Yung inyong mindset nakafix na sa ganon. Wala kang growth mindset. Yeah. And another reason why people quit is because hindi mo inaral yung negosyo. Yeah. Lagi natin sinasabi, get in, plug in, stay in. Doon ka nagkakaproblema sa plugging in. Hindi ka nag-attend ng Zoom, hindi ka nag-attend ng training, ng business presentation, hindi mo dinidevelop ang sarili mo for you to invest to be a better person, to be a better leader para yun ang gagamitin mo to grow your group. So, yun yung isang factor din na bakit ka nag-quit dahil hindi mo inaral. Kaya sa tingin mo, yung pagbabayad ng subscription pabigat. Sa tingin mo, gastos ang pagbayad ng subscription. And pangatlo, dahil we did not take ownership. Ibig sabihin, negosyo mo yan, kailangan responsible ka para paluguin ko. Pero ang nangyari, nag-aantay ka ng mai-spill sa'yo. Naka-focus ka doon sa spillover na naman, which is only 0.25 cents o 13 pesos. Whereas pag nag-focus ka doon sa heart ng Complan is to share this with anybody at isang direct referral is 1,400. Diba? So yun, you did not take the responsibility, you did not take ownership. And pangapat, yung value, hindi mo nakita yung value ng Live Good. Kasi pag hindi mo yan nakita, the first thing that you will do is to quit. Dahil hindi mo nakita gaano kaganda yung mga products, gaano kahalaga yung subscription, gaano ka-transparent, gaano yung mga company nagpapatakbo na ang mission nila is to let everyone earn a solid residual income. At ang focus nila ay yung masa na hindi kumita ng mga previous network nila. Kung hindi mo alam yon na mission at vision ng Live Good, then bibitaw ka talaga. So, yun. Lalim, no? Daming factor talaga yun. Pero dagdag ko lang yung dagdag ko lang yung top earner lang kumikita, kumpanya lang kumikita. Hindi po totoo yan, no? Ilang member ang kumikita ng 5,000 a month, 10,000 a month, 20,000 a month. Kahit nga 2,000 a month eh. Di ba? 3,000, 4,000 a month. Dami po niyan, guys. Hindi po, we're not talking top earner. Sabihin mo na, yung mga maliliit, no? Na kumikita, 10,000 na lang. Try to imagine. Nagtiyaga ka sa SSS for 40 years. Di ba? Sa halagang 3,500 a month. And yet sa Live Good, ang dahil pong kumikita 5,000 a month monthly. Pag na natin pag-usapan yung top earner, di ba? You're paying 590 pesos pero may bumabalik sa iyo 5,000 buwan-buwan. Nakakabili ka pa ng murang product. Yun na lang po tingnan natin, di ba? Ayun pa lang panalo na eh. No? Wag po nating tingnan yung mga top earner. Sila lang kumikita ng malaki. Yung 10,000 a month, laking bagay po niyan. Sige, wag kang mag-Live Good. Nasaan yung 10,000 a month na pwede mong kitain? 5,000 a month. Okay? Na ang puhunan mo 590 pesos o 600 pesos. Na totoo lang, hindi naman puhunan. Kaya ka nagsasubscribe kasi kailangan mo ng product. Di ba? Wala akong makita pong gano'n na kahit traditional business, ang puhunan ko lang, ang paninda ko worth 500 o 600 pesos. Pero ang kinikita ko buwan-buwan 6,000. Nasa bahay ka lang, pa-atin-atin ng Zoom.
Oh, di ba? Wala. Yun na lang po tingnan nyo. Wag na yung top earner, wag na yung diamond, wag na yung, di ba? Wag na yun. Yun na lang po. Ilang tao ang natulungan na po ng Leadgood. At it's not only in the Philippines, global po ang pinag-uusapan natin. Global po. No, wag na lang Pilipinas. Ang dami po global. No, iyan na lang po yung tingnan natin. Wag na lang yung ilan-ilan lang naman na nag-quit at hindi kumikita. Ilan lang yan eh. Oo. No, 1% lang po yan ng total population ng Leadgood. Di ba? Yung mga nagrereklamo, nag-stop, umayaw, 1% lang po yan ng 1.3 million na total member ng Leadgood. Yeah. At may reason. Okay? Yun po yun. Kasi kung talagang pangit si Leadgood, bakit 1.3 million? Bukas makalawa, 2 million na yan. Yes. Di ba? Di ba? Kung talagang hindi maganda si Leadgood, paubos po ang membro niyan. Eh hindi po ganun eh. Ginagaya pa nga eh. Ginagaya pa nga eh. Ang nangyayari lang, merong 1% na maingay na hindi nagtatrabaho, kaya hindi kumikita. Di ba? Yeah. Pero 90% kumikita. Okay, 90% kumikita. Kahit wag na lang malalaki. Yun nga, sinasabi ko, 10,000 na lang a month, 20,000 a month, 5,000 a month, kahit nga 2,000 a month eh. Wala pong bangko na ang 600 pesos mo, tutubo ng 1.5 buwan-buwan. Wala pong magbibigay na bangko na ganyan. Okay? So yun na lang po yung tingnan natin. Yan. Inad ko lang dun sa comment na yan. Parang ang topic natin. Alam nyo, no, kung pinapakatend nyo lang yung mga tao nyo rito, no, na nabubuksan yung kanilang mind. Ang goal po namin dito, no, hindi po para magpasaring, magparinig. Hindi po. Huwag yung ganun tignan. Kundi gusto namin ma-open yung mind, no? Yung mind ng bawat isa, lalo na yung hindi nakakaintindi at hindi tinuruan ng mga nag-invite sa kanila, no? Kaya ganun po sila, no? Kaya minsan, ang nagpo-produce din ng negative, yung taong nag-invite na hindi binigay yung kanilang tamang service. Kinulang yung $25 nila, tapos na. Sa akin, may nag-1 year kahapon. Kaya kahapon. Nagulat ako, sobra-sobra pa binayad niya eh. 11,110 eh. Nagtataka ako bakit sobra yung binayad eh. Sinabi ko, sobra po yung binayad nyo. Pag meron kayong ipapa-enroll uli, meron na kayong perang sa akin. No? Taga-China to, no? Kung nag-enroll sa atin. Nag-1 year, hindi ko kilala. Di ba? But maging honest tayo, no? Dun sa tao. And then tinuruan ko na agad kung ano yung mga gagawin niya. Service ang tawag doon. So maraming bumibitaw sa subscription because lack of service nung nag-invite. Kaya magkakakambal yan eh. Yung binabanggit ni Coach Perdy, Coach Janet, na hindi na-educate, no? Kulang sa knowledge. Ito, ang dami nagko-comment, no? Hindi inaral yung negosyo. Merong ding part yung taong nag-invite. Merong factor yung taong nag-invite. Ang intention lang yung $25, nakikitain niya. Tapos nagtataka siya, one day, bumitaw. Kahit sabi mo nag-1 year pa yan, bumitaw. Nakalimutan niya na siya na nag-recruit, hindi man lang niya in-educate yung tao. Hindi man lang tinuruan. Di ba, Coach Perch? Yun yung binabanggit nyo eh, Coach Janet. So, kung isipin nyo, kung ang bawat isa lang merong tamang puso, no? Tama yung puso mo sa pag-i-invest. Tama intention mo. Ang tingin mo sa tao, hindi pera, no? Hindi $25. Bagkus gusto mo mabago yung buhay niya. Gusto mo ring maranasan niya yung magandang nararanasan mo. Wala eh, walang bumitaw, no? Pwedeng walang malagas. Pero ba't maraming nalalagas? Although, sabi nga ni Coach Perdy, only 1%, no? Pero sa isang walang ganong malaking organization, malaki na sa kanila yan pag may nalalagas sa kanila. Kakulangan po ng pag-i-educate talaga. Ng mismong nag-invite ni hindi nga pinapa-attend dito sa ating training and recognition day every Monday, no? Na kung saan na-open sana yung mind eh. Kasi alam nyo, mind ng tao parang ano yan, no?
Nakatakip yan. Pero the moment no, na nakapakinig ng maayos yan, tapos tamang presentation, pagpapaliwanag, yung narinig, bubukas yan. Yung mind na yan, bubukas yan. Biglang lalawak yung tingin niya sa pagsali niya dito sa Libgood. Ang problema, hindi mo pinapa-attend, di ba? Tamad ka na nga na mag-educate, ayaw mo pang encourage na mag-attend. Kasi palibhasa ikaw, di ka rin uma-attend. Ganun na nangyayari eh. Di ba? Kaya ang dami-daming factor talaga. Dito ang daming Yes. comment. Ito ko lang basahin na. Ay, ito, dami talaga. Grabe, oh. Ito from Emmanuel, no? Sabi niya, ang bumibitaw sa subscription, marahil di naintindihan ang Complan at nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa sinalihan ng networking kaya madaling masiraan ng loob. True. Totoo yan. Ito, sabi ni Freddy, it's a matter of not working kaya hindi sila kumikita. Kaya sila nag-quit. So nakalimutan nila ang sinalihan nila, networking, Coach Janet, Coach Purdy. Ang gusto palang salihan, not working. Kasi gusto walang gagawin eh. Ewan ko kung may kumpanya kayo makikita na ang tawag is not working. Ang Libgood po ay networking, subscription. We need to work. Alright? Ito pa. Naku, ito matindi. Inaway po ako ng direct ko kasi ayaw umatin ng Zoom meeting. Tapos, pinaalalahanan ko sa subscription po, pero nagalit po. Lugi daw siya. Wala naman daw kinikita sa Matrix. Sabi ko, umatin ka. Daming ganito, no? Kako sa Zoom para maintindihan mo. Ayaw nawain yung business, di ba? Sumali, ito yung binanggit ko sa kanina, sumali nang hindi inaral yung business. Ngayon, anong ginawa? Inaway yung nagre-recruit na, o yung nag-recruit na, pinapati naman siya para maunawaan, ayaw makinig. Sulugi daw siya, para ka nalugi. Hindi mo inintindi talaga yung subscription mo, kung ano meron sa Libgood. Kung hindi ka pa kumikita, lugi ka na agad. Bumili ka nga lang ng produkto, panalo ka na eh. $70 yung na-save mo eh. Di ba? Ano pa? So, dami oh. Grabe, sobrang dami talaga dito. Ako, Coach, meron akong perang magbayad na lang ako ng 1-year coach. Ayan, mag-1 year na siya. Congratulations, no? Ako, naka 2 years na ako eh. Kailangan po talaga magtanong ka sa nag-invite. Yes, kung di ka pa rin masagot ng tao nag-invite, alamin mo na lang kung sino yung iba pang coaches sa taas. Si Regina, pero ako always sa Zoom, kaya alam ko ang details. Tinan mo? Shout out daw no sa Team Millionaires Boracay watching from Cavite. Ayan si Jonas. Ay singit pa natin no. Need to educate each other para mas lalong mapalago ang team. Alam niyo po ang trabaho natin tonight no. Nag-usap kami ni Coach Janet no, Coach Purdy no. Ang goal natin is to keep our people no. Mag-subscribe hangga't maaari, walang bumitaw, walang malaglag. Yan po yung intention namin tonight, no? Of course, hindi natin yan mape-perfect, but we do we do our best para walang bumitaw. Para ngayon pa lang napakaaga, June 24, nagre-remind na tayo to pay your subscription kasi mahirap po yung end of month tsaka ka palang magbabayad. Magbabayad ka rin lang. Bakit? Ito ito pang isa, ba't may nalalaglag? Ba't mo pinipilit na end of month lagi magbayad? Magbabayad ka rin naman. Yung iba, auno pa. Nataka lang ako, Coach Purdy, Coach Janet, di ba? Magbabayad rin lang. Oo nga. Bakit end of month or auno na kung saan wala nang mabiling credit wallet? Okay lang sana kung siya eh. Credit card or... Alas 2 pa ng hapon. Yung pa matindi, may ganun pa. Auno na nga, past 12 pa. Yung wala nang mabili. Okay. May malalaglag talaga. Nakakalungkot. Marami gustong magbayad pero di na makapagbayad. Why? Wala nang credit wallet. Sino nagpabaya? Upline? No. O chess? No. Kagaya ngayon, 24 pa lang, nagre-remind na tayo.
Oh, ang tanong, kailangan magbabayad. End of month na naman, auno na naman. So, isang factor kung ba't may nalalaglag. Di ba? Naubusan ka na ng credit wallet eh. Nagpabaya ka sa madalit salita. Yung iba kailangan i-remind pa ng upline every single month. End of month, sasabihin ng upline, please don't forget to pay your subscription. Hindi pa sasagot yan. No? Pipi mo, kailangan mo pang i-remind na ganun. Ako nung konti pa lang, namomonitor ko lahat. Ngayon, napakahirap eh. Kung sino yung di bayad at ano eh. Nangihinayang ako yung sa may mga tao na. Yun talagang kahit papaano, I monitor, no? Kung meron pang hindi nakabayad. Pero meron talaga, kahit anong paalala mo, wala eh. Di ba? Gusto ikaw pa magbayad ng subscription nila eh. Merong ganon. Meron naman coach na member, sabi ni Grace Labarias, no? Kahit ano sabihin mo mag-join sa Zoom, kahit na lagi-lagi mo turuan kung tamad at kahit anong educate mo, ayaw talaga. Gusto lang spill over. Ganito gawin mo. Kausapin mo. Sabihin mo, kung ayaw mo talagang umattend at ayaw mong alamin yung business, it's better to stop. Stop. Kaysa magsisihan tayo pagdating ng araw. Ganunin mo. Grace Labarias. Oo. It's better to stop. Kaysa naman, di ba nagbabayad pero sinisisi sa'yo. Ba't wala pa siyang spillover, ba't wala pang kita? From Pinky Star John, ang motto ko, invest in your health and wealth will follow. When I joined, I thought, okay, we have the potential to earn monthly residual income. So I said to myself, I will just enjoy the product. I do not know when the income will come, but I will wait and just enjoy the savings, as they say. Every dollar saved is a dollar earned. Tama. However, when I learned about the compensation plan, I got even better. Bonus na lang yun eh. Yun sa compensation plan eh. Pero sa bawat masisave mo, lagi binabanggit ni Janet ito sa kanyang presentation, bawat masisave mo sa pagbili mo ng product, dollar earned. Kumita ka kung tutusin. Magaling kang mag-dispose, magbenta. Sa totoo lang, doon pa lang, panalo ka na. Di ba? Halimbawa, focus ka lang sa gummy, yung children's vitamin na bago ngayon. Sabihin na natin, sabihin natin, nagbebenta ka niyan sa mga kakilala mo na may anak. Patungan mo lang, $10. Halimbawa, may 500 pesos ka o 400 pesos. Isipin mo kung regular, no? Meron kang sinusuplayan ng gummy. Doon pa lang may pera na. Di ba? Bonus na lang yung spillover, bonus na lang yung mag-recruit ka, bonus na lang yung gusto mo pang i-enjoy yung iba pang part ng compensation plan. Sana ganyan yung tignan, no? Ang Live Good. So, guys, thank you sa mga nagpa-participate, no? Ang question natin ngayon, ano yung mga factor, no? Bakit may nalalaglag o merong bumibitaw? Ayan, ano-ano pa? Okay. Factor ba ko, Janet Cosper, yung ang upline may ibang company na ginagawa? May nakita na opportunity? Okay? Kung pag-uusapan natin, no, ano bang stand natin kung may ibang company na nakita at gustong gawin? Ano ang stand nyo dyan, Coach Janet Cosper? Mauna na ako, no? Hapyaw lang. And then sundan nyo. And marami pa akong gusto sabihin about dyan, no? For me, walang issue sa akin kung may opportunity kang nakita. Okay? Hindi issue sa akin yun. Kahit ilang company pa, yung opportunity na makita mo. Karapatan mo yan, pamilya mo yan, di ba? Buhay mo yan. Alam mo kung anong isang malaking issue sa akin? Ang malaking issue sa akin, yung pinaghirapan mong organization at tiwala ng tao mo sa'yo, isang iglap, parang okay lang sa'yo na masira. And that is integrity. And that is integrity. Sa akin, mahalaga yun. I don't know sa iba, no? Kasi meron talagang networker, wala silang pakialam sa integrity.
Hindi mahalaga sa kanila yan. Kasi nga sa pera lang nakatingin. Okay? So, isang factor kung ba't may bumibitaw, okay? Yung upline, nasilaw sa isang opportunity, tapos pailalim, nire-recruit yung mga tao. What do you mean pailalim? Silently, nire-recruit yung mga tao sa ilalim. Ngayon, yung upline nung mga nasa ilalim na nagtiwala doon sa upline na nagre-recruit sa silently sa ilalim, natuklasan na ganun ang ginagawa ng upline. So, anong magiging feeling ng isang leader mo na pinild? Abay, kung di mahalaga sa iyo yung integrity plus relationship, okay lang sa iyo yun na masira. Sipin mo, minahal mo yung leader na yon, sinira mo dahil lang sa isang, alam mo yun, opportunity na nakita na akala mo okay, tama. Kahit sabi mong okay, tama yan. And daming tao sa labas. Pero ang gagawin mo, re-recruitin mo yung mga tao sa ilalim ng downlines mo, silently, desperado. For me, desperado ka nun. Kasi kung maganda yan, marami ka marirecruit sa labas. Hindi ko nagdagdag lang ako eh. Take note ha, makinig kayo, wala akong pinaparinggan ha. Kung nagdagdag ka lang, hindi mo kailangang sirain yung una mong pinaghirapan. Kasi nagdagdag ka lang. Am I correct, Coach Perdy, Coach Janet? Correct. Nagdagdag ka eh. I-build mo yun sa labas ng organization mo. Pero kung sisirain mo yung una mong pinaghirapan at yung tiwala sa iyo ng mga leaders mo, naku po, mag-isip ka ng maraming beses. Hindi ka nagdagdag. Nagsimula ka na naman. Nag-back to zero ka na naman. Diyan sa bagong opportunity na nakita mo, na akala mo, dinagdagan mo yung income mo dahil hindi mahigpit si Ben, pero hindi mo alam unti-unti malalagas yung grupo mo. Pati tao mo, yung tiwala sa'yo, wala na. Wala na. Oh. Correct. Yun ang masakit. Pumita ka ng konti, additional, pero ang laki nang nawala sa'yo, tapos sasabihin mo, humina yung team mo, nalaga. Kagagawan mo yun. Kasalanan mo yun. Kasi nga, na-defocus ka eh. May iba kang ginagawa. Uulitin ko ha, don't get me wrong. Wala pong issue sa akin kung may nakita kang opportunity, kung meron kang gustong gawin. Ang issue sa akin, ang concern ko, yung integrity mo at yung tiwala ng mga leaders mo sa'yo at yung unang kumpanyang pinaghirapan mo, which is Live sinisira mo rin. Ikaw din ang nagsisira. Tapos one day, down ka, sasabihin mo, ganito, kakatwira mo, walang warehouse. Scapegoat mo na lang yun. Walang warehouse, walang office. My goodness. Naman, wag ka nang gumawa ng reason. Hindi yun ang reason. Nasilaw ka sa isang opportunity. Idagdag ko na to, Coach Janet, Coach Bert. Baka mawala ako. How can you choose, no? Right company? Huwag kang titingin lang sa marketing plan, guys. Ang daling ipang-hype ng marketing plan. For example, Coach Janet, Coach Bert, gagawa tayo ng marketing plan bago. Yung matrix, gawin natin, di ba, 25 cent? Gawin natin 75 cent. Oh, di ba? Gawa tayo ng bagong bonus pool. Gawa tayo, alam mo yun, ang daling gumawa ng marketing plan eh. The big question mark is how true it is, no? Na yung company mo is pang matagalan talaga, pang long term talaga. Kaya tatlong bagay talaga yung chine-check natin. Hindi marketing plan lang. Pag sa marketing plan ka lang tumingin, tapos sabihin natin magaling yung nagbabagsak ng marketing plan, nabaliw ka ngayon. Yun na. Nakuha ka na, nasilaw ka na. Nakalimutan mo, may dalawa ka pang i-check. May two important things na dapat mo pang i-check, which is the products, the goodness of the products,
And yung pong stability ng company, yung character ng CEO, ng founder, yung vision ng founder ng CEO, hindi po yung pera-pera lang. Magkakasama po yan. Package yan. Hindi yung, o pioneer tayo rito, tayo ang magsisimula rito, ilo-launch pa lang. Ganito, ganyan. Pumwesto na kayo, ganito, ganyan. Ako, nakakakaba eh, nakatakot eh. Na hindi mo man lang inalam kung sino talaga may-ari. Ano talaga karakter ng may-ari? Ano talaga background ng may-ari? Punta tayo kay Ben Glinsky. Alam nating lahat si Ben, networker talaga. Kagaya natin, distributor. At alam din natin na si Ben Glinsky, owner ng networking company na napakahabang panahon na, 20 years. Iba't ibang, alam mo yun, magagandang kumpanya na ang hinawakan. Ibig sabihin, nandun talaga yung kanyang direksyon, yung puso niya. Networker talaga. Yung sinasabi ko, merong background. Alam mo kung ano yung tao na to. Yung bang sasalihan mo na bago dahil nasilaw ka lang sa marketing plan. Dinoble, tinriple yung matrix. Halata naman, kinopya lang yung marketing plan natin. Tapos pinaganda. Ang dali lang nun eh. Gusto mo gawa tayong bagong complan eh. O, di ba? Gawin natin ang matrix, $1. Ibig sabihin, sasali ka na agad. Kasi $1 ang matrix na bago. O, pag may lumabas na bago na complan, nakakalungkot, di ba? Tapos nakalimutan mo na yung sakit ng isang networking company na ginamot ni Ben na wala ng package. Sa Livegood, walang package, di ba? Walang package, wala kang product na kailangang obliged na bilhin. One time lang yung $40. Sa buong buhay mo na yung kahit mag-quit ka, pagbalik mo, wala na uling $40 eh. Only $9.95 every single month. Na pag nagkaroon ka ng 40 tao, company itself na nagbabayad, ganun mo lang tignan ng Livegood, napakasimple. Ngayon, babalik ka na naman dahil na-entice ka sa kitaan, ang laki, na ginaya lang ang marketing plan ng Livegood, dinoble lang yung matrix. Di ba? Oh my God. Tapos, kailangan mo maglabas ng magkano? $30, $50, $100, $500. Bumalik ka na naman sa sakit ng isang networking company na ginamot na nga ni Ben. Isipin mo, di ba? Di ba kayo nagtataka doon? Maglalabas ka ng $500. Enticing, di ba? Kikita ka ng $100 pag nag-enroll ka, nag-recruit ka, may $100 ka. Cost per day, enroll ka lang ng $500. Saan kukunin yung $100? Eh di doon sa $500 na inilabas ng taong in-enroll mo, ni-recruit mo. Tapos ang marketing plan, matrix din. Eh di ganun din, maiinip ka din. Dahil naghihintay ka lang ng spillover. Oh, di ba? Naisip niyo po ba yon? Sa Livegood, wala kang ilalabas na ganun kalaki eh. One time lang na $40 affiliate membership eh. Para saan? Sa club membership. To enjoy organic product. So tignan nyo maigi yung background ng owner. Yung may-ari, yung character ng may-ari. Na-check mo ba yon bago ka nagtiwala? O nasilaw ka lang sa marketing plan na ibinagsak sa'yo? Nang ginawa lang eh, pinaganda yung complan ng Livegood. Ang tanong, how true it is na pang-lasting yan, long-lasting yung kumpanya na yan. Nakalimutan mo, itanong yun sa sarili mo. Ayun na nakakalungkot. Di ba? Anong products niyan? Oh. May products ba yan na dinidevelop? Ang Livegood may products. Alam natin, kitang-kita natin, di ba? At laging merong dinidevelop na products. Marami pang paparating na products. Ayan, wala namang products. Nasilaw ka lang sa marketing plan. Naakala ko leader ka, pero nasilaw ka. Ano ibig sabihin? Pera lang. Sa pera ka lang nakatingin. Nakakalimutan mo na yung integrity mo, ingatan mo. Nakakalimutan mo na
yung relationship mo sa tao mo, ingatan. Yun, napakahalaga sa akin. So, sa pagpili po ng tamang kumpanya, uulitin ko po, ang pinaka-least is marketing plan. Pinaka-least. Number 1 is stability ng kumpanya, yung character ng may-ari, yung background ng may-ari. Kung di mo pa kilala yan, kabahan ka na. Kabahan ka na. Kahit UK pa yan, nagsimula, etc., kung saan man lupalop ng bansa, no, na sinasabi. Diba? Kabahan ka. Kung di mo man lang inalam yan. Nasilaw ka lang. Hindi, coach, hindi naman ako bibitaw sa Live Good eh. Wala akong sinabing bibitaw ka. Wala akong sinabing bibitaw ka. Dahil kumikita ka eh. Hindi ka talaga bibitaw. May earnings ka eh. Ang sinasabi ko, yung integrity mo, kung familiar ka o aware ka sa integrity, masisira. Masisira. Ako downline mo, upline kita, nabalitaan ko ganyan, sira ka sa akin. Sira ka, oo. Mawawalan ako ng respeto sa'yo. Bakit? Kasi tinitingala kita eh. Ang matindi pa na ginawa mo, mga tao ko sa ilalim na hindi naman ikaw nag-recruit, nagpakahirap, kukunin mo. Naku po, awa yan, gulo yan. Nagigets niyo? Nagigets niyo? Kung nagdagdag ka lang, ba't hindi ka mag-recruit sa labas? So, ang pinanggagalingan ni Coach Fernan, guys, uulitin ko, buhay mo yan. I don't care kahit ilang kumpanya ang salihan mo. Okay? Ang concern ko is yung integrity mo at relationship mo sa mga tao mo. At yung pagkasira ng unang pinaghirapan mo, which is Live Good. Yes, hindi ka bibitaw talaga. May earnings ka eh. May income ka eh. Kaya nga si Ben, malakas ang loob na sabihin na kahit anong kumpanya gawin nyo, hindi seloso si Ben. Totoo yun eh. Dahil alam ni Ben, hindi ka bibitaw. Pero ba't may bumibitaw? Yun yung mga tao na walang alam. Na umaasang kumita sa Live Good, niyakag mo sa bagong kumpanya. Anong assurance na pag kami nakita ka na namang bago, ha? Na mas malaki ang kitaan at may problema na yung kumpanya na yan, eh hindi mo na naman sila yayakagin sa bagong kumpanya na yan. At ikaw naman na nagpayakag, di ba? Gaano ka okay sa'yo na magpalipat-lipat lang yung taong nagyakag sa'yo sa bawat company? Na okay lang sa'yo? Talaga bang okay lang sa'yo? O, ha? Warning to ha, warning, no? Hindi ko mo kamuka ang marketing plan ng Live Good, eh okay na agad. Pinaganda pa nga eh, di ba? Dinoble, yung income, etc. How true it is? Yun ang big question doon. So maging matalino kayo. 3 things. Ano produkto meron sila? Yung talagang product, physical product. Hindi, nag-isip lang ng isang concept na paniniwalaan mo, na imam-mindset ka, na dito umiikot ang ano, etc. etc. Doon kinukuha yung income. Madami na nangyayari ganyan na scammer. No? Ginagamit daw ang pera sa casino. Pinapautang, nag-earn, ganito, ganyan. Diyan umiikot yung pera, kaya mayroon pang payout sa inyo. Nasaan na ngayon? Sarado na. Eh yung iba nga may products na eh. Coach Per, Coach Janet. Ginaya din ng marketing plan natin. Pinaganda pa, may SEC daw sila sa Pilipinas. Tapos may product kang matatanggap. Asa na ngayon? May product. Ayun na. Wala na. How much more yung walang product? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit di ka kumita sa Live Good, makita mo lang yung benefits ng organic product na nabibili mo ng mababang halaga. Walang rason para bitawan mo ang subscription mo sa Live Good. Dahil ang daming subscription sa buhay mo, hindi mo naman binibitawan. Yan nga simpleng internet eh. 3,000, 2,600. Ba't di mo binibitawan? Napakahalaga ng internet sa'yo. Ngayon, wala kami internet. Anong ginawa ko? Data. Nag-load ako. Kailang data pag-load na ako para lang mahalaga sa akin ng internet eh. So part yan no, ng
factor ng ba't may bumibitaw. Kagagawan din ng mga, alam mo yun, upline na pinagkatiwalaan. Hindi nalaglag yung tao. Inilipat mo. Inalisan mo ng tamang focus, mindset sa live good. Ganun po yun. Nakaisang sisihin natin alam mo yun, may gulay. Alright, so dami pa. O Chess, meron ba kayong gustong idagdag? Yeah, agree ako doon, no? And ako, for me, okay lang din, no, na meron kang ibang business. Pero ang red flag sa akin, kung yung sasalihan mo at hikayatin mo pa yung mga tao mo, scam, di ba? So, okay lang kung legit talaga yan, kumikita naman, meron ding magandang product na wala kay live good. Why not? Diba? Wala pong good, wag mong pabayaan. Okay? Pero ang big red flag for me, kung ako tatanungin, opinion po ni Coach Spurs, kung scam yan. Di ba? Kaya gawin yung pamantayan, no? Yung tinuro ni Coach Fernan, paano mo malaman kung talagang legit yung isang company. No, kasi sinira mo na nga yung liquid business mo, sumali ka pa dun sa scam na company. I don't know what will happen to you, no? Kasi nga, dahil scam yan, hindi tatagal yan, definitely, di ba? Tulad nito, no? May nag-text sa akin, no? Sabi niya, Coach, kinakahoy na ng blank ang mga taga-live good. Di bali daw scam. Di bali daw scam na, basta kumita lang sila. Imagine ninyo, di ba? Parang ganito no? Di bali nang mapariwara yung pamilya ko, basta kumita lang. Parang ganun no? Di bali nang masira pangalan ko, kumita lang. Parang ganun, no? Nawala na po sa wisyo, nawala na yung value ng pagiging tao, no? Di ba? Hindi ka naman taga ibang planeta, di ba? Meaning may tao ka, may kaluluwa ka, may puso ka, di ba? Sana no, mas importante po sana 'yung kaysa dun sa pera na kikitain mo ron. Imagine niyo yung word di bali ng scam. Kumita lang, no? Naku po. Tama, no? Yung honor, yung integrity, yung pagkakilala sa iyo, yung pagkakatingin sa iyo, hindi po kayang bayaran ng kahit ilang milyon 'yan. 'Di ba? Ang pera po pwedeng kitain. In fact, kahit di ka nga maglibot, kikita ka talaga no? Pero ang pinopoint ko po, yung hindi illegal, yung hindi scam. Okay? Gusto mo na rin lang pala ng illegal, di mag-drugs ka na lang. Araw-araw, milyon-milyon kikitain mo. Parang ganun di ba? Yun po yun, no? Yun yung pinopoint ko. No problem, as long na legit company yan, as long na maganda yung sasalihan mo, huwag mo lang pabayaan yung good business mo, may another business ka na, walang problema yan. Okay? No, sa mga negosyante, no, iba-iba ang negosyo nila. Pero yung mga tao nila sa isang restaurant nila, ibang tao naman yung ginagamit nila doon sa ibang business nila. Hindi pwedeng hugutin mo yung tao mo ron, dadalhin mo ron, magsasuffer lang yung business mo. Okay? Hindi lang po sa libod dyan, kahit in traditional business. So, sana po ganun, no? Kaya gawin nyo pong pamantayan, no? Yung kung legit o hindi legit yung mga kumpanya na sasalihan natin. Sabi nga, no? Stay sharp, stay safe. If it sounds too good to be true, alam na this. Kasama kayo. Pag hindi ka panipaniwala yung source, yung pinanggagalingan ng income, no? Hindi mo, ang hirap computein, madaling computein, pero kung i-analyze mo yung pinanggagalingan, di ba? Too good to be true. Isang factor yan, no? Na don't join. Huwag mong ipagpalit yung buhay mo. Huwag mong ipagpalit yung karangalan mo
bilang tao dahil lang doon sa pera. At dahil Alright? So yun po yung add-on ko dyan. even, nainip yung iba, Coach Janet, Coach Burden. Nainip sa pagdadayo. Yep. Tagal nang nakababad. Gustong kita agad. Tagal nang nakababad sa gold. Alam mo yan, nainip. Nakalimutan niya, hindi naman siya gumagalaw. Kaya siya bumaba doon. Nakalimutan Correct. niya, hindi naman niya talaga na-duplicate yung sarili niya sa mga tao niya. Kaya mabagal. Kung alam mo yon, walang rason para bumitaw ka at magharap ng iba, di ba? Pero kung di mo alam yon, masisilaw ka sa opportunity. Ang scam may kasamang hyping talaga. Bigyan ko kayo ng example na hyping. Okay? By the way, merong mag-recruit ganito Risk taker ka ba? Kung risk taker ka, join ka rito. Kung hindi, doon pa lang kabahan ka na. Ibig sabihin, mataas ang risk ng kumpanya na yun na ino-offer sa'yo. Para wag mo siyang sisihin, kaya inuunahan ka na. Kung di ka risk taker, wag ka mag-join. Di ba? Ito mga hyping na. Okay? Actually, sign to ng na delikado no? Delikado na Alright? Yung kailangan ng kumabig ng malaki talaga, di ba? Imaginein mo to Let's say, gagamit ng maglo-launch na, no? O kaya naman, bubuksan na ang Asia. O ganyan, no? Bubuksan na ang Pilipinas o ang Asia. Gaganapin ng event sa ganitong restaurant o sa ganitong hotel. Di ba? Maging matalino ka. Anong gawin mo? Di ba? Sabi, ganitong date. Bubuksa, magsisimula na dito sa hotel na to. Magtanong ka. Meron po bang nakabook na ganitong company sa Di ba? Kung matalino ka, ikaw, dahil lang minamindset kayo, tuwan-tuwa ka ngayon. Ang ginawa mo ngayon, tumaya ka na naman ng tumaya. Nag-out ka pa ng mga downlines mo, ganito, ganyan. Sinira mo na talaga yung credibility mo. Totally. No? Tapos, eto matindi dito pala mag-isip ka na. Basta member ka. Welcome sa hotel. Kahit sino. Guys, lagi kaming, ayoko nang banggitin yung hotel, no? Lagi kaming nag-i-event. Yung kumpanya namin, ang yaman-yaman, US company. Nagbabayad kami. Di ba, Coach Birdie? 4,000, 5,000, nagbabayad kami. Tapos sasabihin, kahit sino, pwede pumunta doon, libre. Doon pa lang mag-isip ka na. Ang tawag doon, style, hyping. Hype ka. Ako, yaman itong company na to. Guys, walang ganon. Walang ganon. Libre. Papasok sa hotel na yon lahat. Pwede ka pumasok sa hotel. Magkasino ka, kunwari. Doon, no? Pero yung may event, libre kahit sino. Punta, magdi-dinner. My God. Mag-isip ka doon pa lang. Katapusan na. Yun ang ibig sabihin nun. Tumaya ka na ng tumaya. Kasi bubuksan na Bubuksan na yung isasara na. Yan. Ako. Kabahan mo kayo. Pag-isipan yung maigi. But of course, may maniniwala pa rin. Kasi, naka-mindset ka dyan Paniwalang-paniwala ka na Kumbaga, minindset mo na sarili mo na, totoo to, tama to, walang makakagapi sa iyo doon. Walang makakatalo sa iyo doon. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun. Talagang ganun po talaga. No? Ang sa akin lang, sa amin lang, no? Reminders, paalala. Paano, Coach Fernand, kung totoo? Well, good. Congratulations po sa inyo. Kung totoo yan. Di ba? And, salamat at walang, napahamak. No? Kasi, Pilipino pa rin yan. Kababayan pa rin natin yan, di ba? Sana nga totoo. Ako, prayer ko sana nga totoo. Para naman walang mapahamak. Hindi happy. What if? Hyping lang yan, hindi totoo. At ilan na ang kumpanyang nakita natin na ganyan ang sistema. Lumipad na. Na-hype ka rin noon. Ayoko nang magbanggit ng mga kumpanya. Nawala na ngayon. Wala na. Sarado na, di ba? So, di baling matagal, no? Di baling nakakainip. Basta totoo. Hindi po instant earning ang income dito sa Libgod. Pinaghihirapan po talaga.
Although pwede mong bilisan, pero kailangan mo talagang maglilis ng manggas. Magsipag ka talaga kung gusto mo talagang mabilis kumita dito sa Live Good. Pero maghihintay ka lang, I tell you the truth, may inip ka. Hindi ka talaga kikita. Hindi kami bolero, hindi kami nambobola. Kung maghihintay ka lang, hindi po talaga kayo kikita agad sa Live Good. Pero kikita ka pa rin. Pero maiinip ka. Yun ang katotohanan. Okay? Pero pag tinrabaho mo, binigay mo talaga yung best mo, nag-work ka talaga, work hard, kikita ka at pwede mo ring bilisan kung gusto mo. Kagaya po ng nangyari sa ibang distributors natin dito kay Live Good. Okay? So paalala lang to ha. Paalala lang. Okay, Coach Janet? Ayan, so, alam niyo po, ano lang ha, segue lang ako. Remember, this is a members training po, so, meron kayong mga bagay na kailangan yung marinig, although ayaw nyo, kasi ito po yung natin. We are trying to be eye-openers po dito. So, we want to be transparent para nakakalabit din po tayo. And yun nga po, since ang concern natin ngayon is bakit bumibitaw yung mga tao. On the part naman sa atin ng mga leaders,